wala pa. Pero nakita nyo naman, putok na, alsado na, tigas na, tigas na. Yan. Natin gumagalaw yung mga bake eh. Ayun o. Ayun mga kabukas o. Wala akong kita niya. Ayun. Ayun o. Kita niya ba? Hello mga kabokals. Ayan, kalimutan muna natin ang Poso serye. Dito muna tayo kay Kimberly mag-concentrate ngayon. Ngayon po ay February 22 at due date po niya ng panganak. Ayan o. Humpak na. Malapit na to mga kabokals. So pinaliguan ko siya kasi init na init. Ayan o. Naka-monitor na tayo mga kabokals kay Kimberly. Malapit na to. Ayan o. Humpak na yung kanyang dede. Ayan mga kabokals. Diyan lang. Siya mga kabokals, Kimberly. And then ito, naka-ready na po yung ating paglalagyan ng mga bake. Ready. Hindi naman excited si kabokals. Ayan. So iba talaga pag may kuryente, kasi malalagyan natin ng ilaw. Lagyan natin ng 50 watts na incandescent bulb para mainit. And then ayan, nilagyan natin ng ito ay dog cage po ito. Kulungan niya na to eh. Kulungan ni Beauty. Siya ay matuta pa lang. Ayan, so nasanitize na natin yan. Nasprayan ko na yan. So waiting na lang po siya. And then ito yung sako po ng darakyan. Doon natin lalagay yung mga bake. Pag lumabas, lagay muna dyan. Iipunin natin dyan. Sabay iilawan natin. Sabay sasakloban pa natin ng sako para hindi sila lamigin habang nanganganak si Kimberly. So patatapusin muna natin siya mga anak bago natin ilagay yung kanyang mga anak para siguradong hindi matatapakan, hindi madidisgrasya at lalong hindi giginawin. Kasi basa yan paglabas. Basa yan mga kabokals paglabas. Humpak na. 114 days po ngayon sakto ang kanyang gestation period. So in-expect ko po within the day hanggang mamayang gabi ay sasambulot na po ang bahay bata. Ay ang bahay biik ni Kimberly. Ayan. Po siya mga kabokals. Positive ako kasi pumipitik-pitik yung mga biik sa tiyan niya mga kabokals. Ibig sabihin buhay talaga. Unlike yung dati po kasi niyang pagbubuntis din sa mga bago sa channel ko, mommy pies po lahat ng anak niya. And umabot po siya ng halos 150 days bago niya nailabas. Hindi po niya kagad nailabas. So yun, kung hindi pa siya tinurukan ng pampahilab o pampalabas, hindi niya mailalabas yung mga baby. So ang ginawa po natin dito, hindi nga po natin sinunod yung advice sa atin nung pinagkonsultahan natin na wala na raw po, hindi na daw siya po pwedeng gawing breeder. Kumbaga sira na daw po yung kanyang bahay biik. Hindi na raw po maganda gawing breeder at ipakatay ko na nga lang daw. Pero hindi po natin sinunod yon. Ang ginawa ko, self medication ako. Tinurukan natin siya ng antibiotic for 3 days and then pinurga natin siya. Bacterial flushing po ang ginawa natin sa kanya. And then ito nga, sinubok po uli natin siyang pabulugan. And ngayon nga ay 114 days. So far so good dahil nakikita ko po buhay yung mga biik at gumagalaw-galaw, kumikislot-kislot mga kabokals. Ayan mga kabokals, magang-magana yung exit point.
Magang magana yung exit point mga kabokals. Yan, mamaya tayo natin mga kabokals. Yan. Yung ating nag-iisang biik, lakas na rin kumain ng Madre de Agua. So ito nga po ay gino-grow out na lang natin para maibenta natin as lechonil. So yan, nakapon na siya. Waiting na lang siya. Yan, so palalakihin natin mga kabukas para maibenta natin as lechonil. Lechonil. Pinapakain ko ng, sinasanay ko na siyang kumain ng Madre de Agua. Ayan. Medyo nasasanay naman na mga kabukas. Ayan. Tapos, na-injection na namin kanina ng ivermectin. Ayan, inulit ko yung ivermectin. Siguro to mga ano pa to, mga 2 buwan. Yan, maibibenta na natin. Medyo malaki na siguro siya. No? Yan. Ganito nga yung ating mga pinagkukunan. Na ano natin, na-harvestan na natin itong mga kabukalis. Ayan. No? Mga na-harvestan na natin yan. Ito mga lago. Ayan. Masukal na, pero ano yan, damuhan natin yan mga kabukalis. Talagang natatambakan na ako ng trabaho kasi yan, ang dami mga dapat unahin. And ito, ma-share ko lang mga kabukalis, may bulaklak na yung ating ano ba yun? Ano mo saging to? Carbon dish ba tawag yun? Ito po yung saging na green lang siya hanggang mahinog, pero masarap, mabango, masarap. Kulay green na malaki. Ang tawag ng iba, tukod lupa. Hindi ko alam kung bakit tukod lupa. Siguro dahil mababa lang siya, and then yung bunga niya halos tutukod sa lupa. Pero itong puso niya parang maliit. Kasi ano to ito po yung nilipat namin dati galing kila Emon to. Tanim ng lolo niya. So binili ko. Yan. Paboritong saging ko po yan kasi mabango, saka masarap, matamis din. Kulay green lang siya hanggang sa mahinog. Hindi siya nagdidilaw. Then ito may may suwi na mga kabukas. May panibago na siya. Ito, pag bubunutin ko na lang to, hindi ko natirahan ng grass cutter to. Mamanual ko na lang yung mga kabukas. Kaya lang wala nga oras. Ayun, naalis kami sandali kasi magtitingin ako ng motor. Palitan ko yung motor ng ng poso natin. Hanap ako ng pang deep well talaga na at least 2 horsepower kasi 1 horsepower lang yung binigay ni Kuya Edwin. Mahina, saka parang hindi siya pang deep well. And then ito mga kabukas, so may bago na rin itong bagong suwi na rin. Ayan, ito wala pang bunga, wala pang bulaklak. Wala pa. Pero yan, rin yan, Cavendish din yan. Correct me if I'm wrong, hindi ko sigurado kung yun talagang pangalan niya. Cavendish. Pero pagkakaalam ko lang, ito po yung saging na green na mabango, saka matamis. Yan yung ating mga breeders, looking good. Ang dami na tayong naiipon na mga itlog. Yung mga decal brown natin. Yan, meron na uli silang 2. Ayan, 5 yan. Araw-araw yan, 5 ang nakukuha natin. At 6 yung inahin natin dito. Minsan nag 100% sila. May time na 6 din ang itlog nila. Pero kadalasan 4-5 ang ibinibigay sa atin araw-araw. Din ito. Ito yung sa kabir, ayan. Mga fertile na rin po ito. Yan, kabir, mamaya ako nakukunin. Ito yan. Mga kabir natin, mga kabukas. Then yung shamu, nakolekta ko na itlog na kanina sa kay Dong Tao. Nakolekta ko na yung kay Dong Tao kanina. Yan. And then ito yung ating Dumpo Giant. Na ko na mga kabukals, na kompleto ko na yung ginagawa ko dito sa silong ng kambing. Kaya dito na yung ibang manok natin, ayan.
Kaya lang hindi ko pa nadadamuhan. Pero ayan na iba natin. Ayan, ito si yung walang silbing ano. Walang silbing dong tao rooster natin. Sinama ko na siya dyan. Ito magiging area to parang grow out natin ng ano. Kahit halo-halo na sila dyan kasi grow out area lang naman itong mangyari dito. Ay, nakasara na po yan. Ayun, pinagsasarang ko. Kawayan na lang nilagay ko. Lahat ng mga pwede nilang labasan, hinarangan na natin. And then ito nakapalibot ng ano. Ito yung isa nating dong xiaobo. Then yan, nakapalibot po ng net yan. So lahat po ng mga siguro mga pag umabot ng 1 month old yung ating mga sisiw, diyan po natin i-release lahat. Hayaan lang natin sila diyan na lumaki. Yan. Sila para makagalaw-galaw. Ayun o. Kawayan na lang nilagay ko rito. Nakatusok yan. Nakatusok tapos pinako ko pa dito sa ano, sa hagdan ng kambingan. Yan kasi yung mga pwede nilang labasan. Ayun, tapos ito na yung hagdan ng ating mga kambing. Palalabasin ko pa yung mga kambing natin. O, lalabas na kayo. Wait lang. Naubos nyo na ba yung mga ano? Ay, hindi nyo naubos yung ano. Teka. Mahina kayo kumain ng ano ngayon ah. Mahina kumain na. Ito si Snow, pupurgahin ko, nagtatay. Pupurgahin ko. Nagtatay siya. Ng araw na nagtatay yan. Bibili ako mamaya ng albendazole. Si Ligul. Ano Brad? Ano lang. Ito yung ating mga inahin. Mga buntis na rin po yan. O, lalabas kayo. Wait lang. Palalabasin natin sila. Yan, Sir June. Ito po yung lote mo. Malinis. Nami-maintain na natin ang kalinisan kasi food lagi ang damo. Ayan. Yung doon. Ang ganda na nung bahay nila ano. Naira. Yung mga kabukals oh. Bakal yan. Buhos tapos bakal. Ano yan eh. Parang second floor yata yan. Yung ginagawa na yan. Tapos ayun, Sir June, yung isang lote mo, ayan. Tapos yung kay Sir Andrew, kay Sir Jopel, ayan. Ayan ang ating area. Then ayun, kay Ma'am Gemma. Ayan, Ma'am Gemma, Kuya Jimmy, ayan yung kanilang bahay. Ayun si Kuya Marshall. Nagkagawa sila ron. Saka si Alfred. Ayun na. Mapakan ko sila dalawa. Ito. Bago kayo lumabas. Sige. Hindi mahina. Medyo may times na mahina kumain ng ano to eh. Itong dalawa. Ng darak sa mais. Yan po, ito po kasi may molasses yan. Saka asin. Darak sa mais, molasses, asin. Yan na pinapakain natin bago natin sila palabasin. Okay, sa kanila oh. Simot oh. Simot. Lalo na yung kay Dagul. Si Dagul ba naman ay magpapahuli pa. Ayan. Yung kay Dagul, ubos na ubos. Yan. Hindi ko pa rin maayos yung kanyang kulungan. Talagang ano. Sobrang nabibisi. Lalo na yung poso natin eh. Hindi pa rin naayos. So siyempre pag nandito sila kay Edwin, doon ako nakapokus sa poso eh, kaya wala akong ibang nagagawa. Kasi nakatingin ako kung binabantayan ko rin kung anong ginagawa nila. Ayan. Yan, mamaya lalabas sila mga kabokals. Balikan ko kayo ha. Yung si Kimberly talagang ano, nagle-labor na talaga mga kabokals. Init na init siya eh. Init na init eh. Hindi siya nahihiga sa mabasa talaga. Kaya pinaliguan ko eh. Yan, ito sila Basya. Si Basya eh, buntis na rin to. Malaki na rin yung tiyan.
Ano? Ha? Magaling? Magaling? Asan yung playmate mo? Si Beauty. Si Trisha. Yan, buntis na rin. Evident na rin. Tumalas na yun dyan. Siyempre, yung master. Si Master Kanor. Ano, Master? Kapit tayo dyan, Master. Ha? Ano, Master? Ayaw, Master Pogi. Huwag na labas. Dilim ba? Sorry, madilim yata. Ito po, si Kanor. Yan, si Kanor. Kanor ko yan eh. Kanor ko yan eh. Magiging tatay ka na, Martin. Alam niya pagka may mga anak. Kaya na pa to, aligaga. Naaamoy niya na manganak si Kimberly. Ayun, gusto lumabas mga kabukals. Gusto niya lumabas. Ayun yung balahibo niya, katayo lahat. Na, Brad? Ano? Ano? Magiging tatay ka na naman? Excited ka? Ha? Excited yung Kanor ko Pray. Magiging daddy na naman ni Kanor. Ayan. Mga kabukals, si Kanor. Hindi ka na. Ayan mga kabukas. Gusto niya tumawid Gusto tumawid. Aligaga siya, aligaga. Naamoy niya si Kimberly. Yan. Si Kimberly. Bagsak na yung dede mga kabukas. Bagsak na. Talaga ano to. Pinaka late na siguro yung bukas na umaga. Pero ano yan, sasambulat na talaga mga kabukals. Ayun kasi ano na yun, hindi na siya mapakali. Kaka init na init. Init na init. Ano. Nagli-labor na yan. Magaling siguro ito kasi yung dahan-dahan siya humiga. Magaling ito mag-alaga ng anak. Mga baboy kasi talagang sumasalampak lang basta-basta. Yun yung nakakadagan Doon namamatay yung bake pag nadaganan. Ayan. Gutom ka na? Wait lang. Ayan. Hindi pa kami nananghalian mga kabukals. Pakita ko lang yung may bago tayong pisa mga kabukals. Ayan hindi ko pa naayos kasi wala akong paglalagyan. Fully book. Kasi nga yung isang cage lang gagamitin ko sa bake mamaya. Wala akong mapaglagyan. So hayaan ko lang muna sila dyan na ganyan. 3 lang napisa niya. 3 lang naman kasi naupuan yung natira sa itlog niya. Ewan ko saan napunta iba. Dito siya galing Ito yung pugad niya. Pisa lahat walang naiiwan Yan mga kabukals. Dala muna kayo. Lagyan ko lang tubig siguro yung mababa para makainom yung mga Yan. Pero pag nakapanganak na, i-cage ko na sila. Gamitin ko na yung cage. Dala muna sila. Then ito pakita ko lang yung mga kabukals, yung mga naunang ducklings. Lalakas na. Itlog na naman tayo. Kulang sa yung ibang cage natin kulang sa klebe. Merong itlog na i-stack Pero pag nasipa nila, bumababa naman. So siguro konting klebe pa, konting paslan para Yan sila mga kabukals, yung ating mga ducklings. Dinumihan na naman yung tubig. Ayan kalalagay ko lang kanina. Laki na Ito pa, alpasin ko na lang ito mga kabukals ang gagawin ko. Baka isama ko dito sa ating range area. Yun ang pinaplano ko Sama-sama sila. Matitibay naman yung ating mga Dong Xiaobo yung cross Dong Tao Xiamo natin, matitibay naman po yan So okay lang siguro kahit may kasama sila mga pato. Ayan. So itlog natin
Harvest for the day. Continuous pa yan. May isang tray tayo. Hindi ko na nga na-update yung ano ko. Hindi ko na na-update yung listahan ko hanggang ang na-record ko lang hanggang February 17 na lang na-record ko. Ayan o, 37, 31, 36, 19, 33. Ayan, nakalimutan ko ng ano. Sobrang busy talaga. Hindi ko na nasundan, hindi ko na na-monitor. Pero yan, isang tray yan mahigit araw-araw. Yung ating mga decobras. Yan. Mamaya mga kabokals, tingnan natin kung sasambulat na ang bahay biik ni Kimberly. Ayan, nilabas ko na sila mga kabokals. Ayan, Sir Jun, malinis yung lote mo. Pudpud lagi ang damo. Medyo natutuyo na nga yung mga ano kasi naaagad. Pero at least may nakakain pa naman sila. And then may suplemento naman silang darak sa mais eh. Ayan, malaking bagay din itong pinahiram sa atin ni Sir Jun. Kaya lang ito may sira. Naku, i-repair ko na naman. Sinusuot yung ulo. Ayan. I-repair ko na naman. Ano ba yan? Plastic na ano. Sinusuot yung ulo. Kasi ano na eh. Paubos na yung damo dito. Bagay, hindi naman niya masisira yan kasi may mga alambre. Kaya ako na-repair, mainit eh. Ayan, mga kabokals. Sir Jun, thank you Sir Jun. Ito yung lote mo. Maintain ang kalinisan. Ayan. Yung isang lote mo, puntahan natin pag ano. Titry ko mamaya. Kasi para tumutubo na rin yung mga napier grass na tinanim ko rin. Ayan, Ate Gemma, yung kubo mo, tanaw na tanaw dito. Ay, si Kuya Marcialo nakatayo. Ayan, puntahan natin mamaya. Pero baka sa ibang vlog ko na maipasok yun. Pero papasyalan natin yan. Maganda pagkakabakod. May CR na. Ayan. Yung kay Sir Andrew, yun, papasyalan din natin yun. Pero separate vlog na rin po yun. Ayan, ayun, pag natapos po yung kay Lyra. Ang ganda, para maganda yung ginagawa nila na yun. Elevated daw yun eh. Ayan. Let's enter the dragon. Ayan, malaking bagay talaga mga kabokals. Ito gold, dyan lang yan. Rasyonan ko na lang yan mamaya. Pero kumain naman ng darak sa mais. Kaya mga kabokals, so kalimutan muna natin ang stress sa Poso Serie. Shoutout kay Ate Ninfa. Ayan, binigyan tayo ng pang food mga kabokals. Ayan, Ate Ninfa, thank you. So nandito kami kay Papa Juice sa ano pa ito? Anggat na to, no? Anggat na to, sir, no? Anggat na to, no? Binagbag po. Binagbag. Binagbag anggat. Binagbag anggat. Ayan, binagbag anggat. Papa Juice. Ano to? Grill house mga kabokals. Ayan, natin po, maraming salamat. Ito yung binigay mong pang food namin. Ayan, meron kaming sizzling liempo at saka lomi mga kabokals. Batangas lomi, oh. May sawsawan kami, kalamansi toyo na may sili. Kain tayo. Thank you Ate Ninfa. Kaya mga kabukos, nandito pa rin tayo sa Angat. Magtatanong tayo ng motor. Boss, meron kayo ano, motor pang deep well? Meron po. Magkano yung ano, yung 2 horsepower? Mas marami ito ang power namin. Well. Deep well. Pang deep well, boss. Pang deep well. Tubo? Pang tubo siya. Yung tubo siya hihigop sa ilalim. Yun hindi. Ano po yan? Yung kailangan ng tubo nyo, 4. Ano po Wa- ba laki nung ano nyo? Hindi, yung tubo ko ano lang eh. Parang uno lang yata yun o... Uno? Meron po ako dyan, 1 at saka ano. Parang ganito yung tsura niya, boss. Oh. Ano, deep well po na ano. Pwede yung makakita, boss. Magkano yung ganun yun? 2 horsepower? 12.5. 12.5? Yung 1 horsepower? 8.5. 8.5. Mahal talaga, no? Oo, mahal po Pwede yung yun, makita? deep well yun eh. May mga kasama ng injector yun. May kasama na siya. Oo. Paano pag motor lang? Hindi
ba? Ano talaga yun? Kasama talaga din. yun, no? Package na yun. Opo, pag-dipel yun eh. Ah, Meron ba dyan? Meron. Siguro. Kahit yung buwan lang, pakita mo lang yung buwan. Nasa ano yun, nasa... Ha? Oo. di, sige, tingnan ko lang. Ano ba itsura nun, sir? Kung ganito yan, kaya lang yan, dalawa yung butas. Dalawa yung butas dalawa niya. yung butas doon. Meron kasi ano yun, meron kasi sa hangin yun. Para Parang may return siya, parang may return. parang ganun yan. Hangin nung kasi yun eh, na tumutulong para iakyat yung tubig pataas. Ganun pala yung deep well. Meron ano yun eh, meron parang kompleto na nakatubo. Dalawa yung nakadalawa. Ano yung parang pataas, boss? Ano yung parang pataas na hindi siya ganyan eh? Parang nakatayo siya, pero pang deep well din ba yun? Di ba, meron pong ano, meron pong pandit pwede, meron pa shallow well lang. Shallow Hindi well. naman po yun, design lang naman po yun eh. Pares Oo, yan. lalong mahal yun. Baka nasa mga 30 o 35 milyon. So yung 40. sa inyo yung 2 horsepower 12,500 pero tas ganito itsura niyan. Parang ganun po yan. Ganun po yan. Dalawa lang yung ano niya. Meron din po yun. Yung isang ipang shallow type. Ito yon. Ilang horsepower to? Hindi, ano po ba yan? Tubo po ba? Hindi kasi may nakalagay na ako ngayon eh. Kaya lang 1 horsepower lang kinabit eh. Ganito lang din eh. Isa lang yung ano. Isa lang yung butas. Ano problema po? Gusto palalaliman ko kasi papasondahin ko pa eh. Natutuyo. Lalalim pa. Natutuyo eh. So lalalim ako, baka hindi na kayanin yung 1 horsepower ko, baka hindi na kayanin. Pero ano yan, patubo? Tubo. PVC siya. Ah, PVC yung tubo niya, PVC. ano? Kahit to... Pero yung una nyo, pag deep well yan. Golden Star yung gamit ko ngayon eh, na ano. Hindi deep well. Hindi, poso siya dapat eh. Kaya lang hindi na kaya ng manual, kaya kinabitan ng motor. Ilan tubo na po ba? Ilan tubo na yung ano nyo? Ano eh, Ilan tubo na po yung nasa 80 feet. 80 feet na? Oo. 80 feet? Malaki na dapat. Kaya nga eh. Ito ilang horsepower Yung 2 to? horsepower po dapat. Ha? Tawan lang po to. Awan lang yan. Opo, yung to, ito, malaki yun. Medyo malaki yung tunon. Ito po yan ha. Magkano yung tunyo na ganito, yung 2 horsepower? Kaya yun, kuya, yun na. Ito yun yan. Kaya lang natakpan po eh. Yun yun eh. Yung nasa likod na itong ganito. 2 horsepower po yun. Yun yung 12.5 po. Yan ang sigurado talagang kahit 2 horsepower. 100 feet. 120. 12.5. Kaya ganun nakalalim, equal na yun. May mga Oo. injector na po talagang yun. Oo. Ganun talaga yun. Paposo kasi yun. 12.5. Eto magkano yung ganyan nyo? Kaliba. Yung ganito? 4,000. 4,000. 1 horsepower lang, no? Oh, 1 po. Wala kayong 2 horsepower na isa lang ang tubo. Kaliba. Wala kayong 2 horsepower na 1.5. 1.5. O, magkano yon? Kaliba. Yung 1.5 horsepower nyo na yun. 1.5 pa. Oo. 8. 8. Ganito rin ang design nun. Kaya malaki yun, pero malaki yan. Malaki. Doble niyan, doble laki. 8. Sige. Malaki Sige, yan. boss, tatanong ko muna sa magpupuso ko. Malaki ang tubo noon. Oo, sige. Malaki ang ano, inlet at saka Malaki, mataba. isang unimedya, isang wire 1.4. Sige. Sige, thank you. Nare-reduce naman yun. Pwede nga ka po. Sige. Thank you. 12.5 pala. Ang mahal eh, ha. Tayo. Ayan, mga kaboklos. Alam nyo, malakas din naman to eh. Elastic na yan. Mahal pala ng 2 horsepower, mga kaboklos. Hindi, sige, hintay lang muna natin mga sonda, malaliman. Tingnan muna natin kung kaya pa rin niya. Siguro isasagad na lang namin ni Kuya Edwin yung straw kung hanggang saan niya kaya. Pero sa ngayon naman, kaya naman niya eh. Naiaangat naman niya. Ang problema lang kasi nauubusan nga ng tubig. Yan, so stay put ka lang muna dyan, brother. 12.5 eh, ha. Pero wala kasi tayong oras magpunta pa sa Raon or sa iba, maghanap-hanap pa. Baka sa iba mas mura, kaya lang nga walang oras. We don't have the luxury of time, sabi nga. Hello chickens! Yan, mga kabukals, oh. Dami na naman tayo. Saan galing to? Dami naman tayong harvest. Dami tayong harvest. Yan, bago tayo magtapos.
Hello, ducks! Pawalan ko na kayo mamaya doon. Doon sila sa pre-range. Tapos ikukulong ko yung 3 bago. Pero ito mga kabukals, as of 5:30. 5:30 na yun. As of 5:30. Ilan kaya ang ating total harvest for the day? Ayan o. Meron ba dito? Meron nga mga kabukals. Yun o. Sagad na ba yan? Meron pa o. May naipit pa rito mga kabukals o. Naipit pa. Wala na ba kayo ibubuga? Wala na. So as of 5:30 in the afternoon 36 mga kabukals ang ating harvest. 36. Ito ko muna yung nilalagay yan. At 5 tray ang aking pa-order. Pag umuwi ako ng San Jose, waiting na sila. Merong kay Ate Dina 4 na tray. Meron tayong 2 tray. Hindi, 6 pala. Todas. Naibenta ko pa isa ngayon. Nagbenta ako na isa ngayon. Yan, and then ito yung ating entry dun sa ating itong ating alpasan. Hello chickens. Ayan Ay, iiskapo ka pa. Iiskapo ka pa. Inaway kasi yung tito niya eh. Ayan mga kabukals. So, yan nga hindi ko pa nadamuhan eh. Pero ayan yung entrance nila sa ilalim ng goat house. And then yung palibot ng goat house naka-net yan. Then ito, area pa nila to. Ayan, yun po yung ating mga cross Dongtao Shamu. Ayan. Then ito yung pure Dongtao natin na walang silbi, walang ginawa kundi mang away, ayaw naman sumampa. Ayan mga kabukals. Diyan na kayo. Diyan na kayo, kakain muna. Kakain na kayo mamaya. Yan. So yan nga po ating entrance papunta ron. Yan. And then ito, plano kong pawalan dun eh. Ito mga yun na natin. Pero tingnan natin kung nanganak na. Nalaglag to. Lakas ang hangin kanina eh. Nanganak na ba si Kimberly? Kimberly? Hindi pa? Hindi pa nganak yan? Yan, hindi pa nanganak mga kabukals. Ano to? Kung hindi mamayang gabi, bukas to. Ng umaga, sigurado yan. Sigurado yan mga kabukals. Kasi wala, magang-magaan eh. Magang-magaan yung kanyang exit point. Ayan mga kabukals. Time check, alas 8. Ayan, medyo ginabi tayo sa pagpapakain. Si Kimberly, malakas pa rin kumain. So, negative pa tayo. Hindi pa manganganak yan. Kasi usually, pag ang baboy manganak na, hindi nakakain yan. Dahil masakit na ang tiyan yan eh. Pero siya, malakas pa rin kumain, naubos pa rin niya yung rasyon niya. So ano to, malamang sa komang bukas. Bukas ito. Diba siya? Kasi dito natin ilalagay yung mga biik niya, yung mga nilinisin natin yan. Ito ngayon ginugrow-out natin ito mga kabukas. Yan. Chloe, problema ko yung mga daga mga kabukal. So kailangan daming daga sa bubong. Sinubukan ko ng lagyan ng kuryente yung bubong, yung isang wire. Wala tinatawanan lang So naghahanap ako ng mga kabukal, yung mouse trap, yung umiipit. Yun ang try natin. Kasi sinubukan ko yung pandikit, yung mouse trap na pandikit. Wala stick, nakakawala lang din. Malalaki kasi. So yun, hanap ako sa online yung umiipit. Ito yung ating mga Dong Xiaobo. Yan. And ito na mga kabukal, sinama ko na.
Pinawalan ko na yung mga ducklings na mas nauna ay na sila. Nasa range area na sila. Kasama na ng mga manok. Ayan po yung mga naunang ducklings. Malalakas na yan. Ano yan eh, going 2 weeks na po yung mga yan. Going 2 weeks na. So malalakas na yan. So ang style na gagawin natin ngayon, since ito naman yung mga pang ulam-ulam lang natin ito. Ganyan ang style natin. I-range lang natin sila as early as 2 weeks. I-range na natin sila kasama yung nanay para may mag-aalaga pa rin sa kanila. Yan. Hindi man tayo naka-mass production ng ano, hindi naman tayo magma-mass production ng pato. Pang ano lang, pang ulam-ulam lang natin yan. So ganyan ang style natin para natural lang din silang ano, manginginain dyan sa range area. And yan, baka dagdagan ko yung doon sa may paliko, bawasan ko yung breeding area nila. Ayusin pa natin mga bukas, pero maganda dyan na ano na sarahan ko na, at least yung mga kailangan pawalan napapawalan na natin doon. Then yun, nagpakain na tayo. So tubig na lang ilalagay natin dyan mamaya tapos na silang kumain. Tubig na lang yan. Ito na. Ito na yung duckling na bago. Ayan. Naging 4 sila kasi merong namisa na isa lang. So sinama ko nga doon sa mga nauna na yon. So iniwan ko muna siya dyan kasi maliit pa naman. Sabay-sabay na silang i-release. So ito, mag-stay sila dito ng mga 2 weeks. Alagaan sila ng mamadak nila. Then release na rin sila doon pagka umabot sila ng 2 weeks. And then yun, pagka po pwede na tayo magkatay, katay, at least masisecure na natin yung ulam natin. Yun ang goal natin, kaya i-retain natin yung mga pato natin for food security natin. Pang menos din po yan sa mga gastusin natin. At least may mga pang ulam-ulam na tayo. Yan. Okay. Ito po. Hindi ko na muna ibinababa yung ating takip kasi medyo hindi naman ganun kalamig. Ibinababa lang natin yan pagka sobrang lamig. Saka mahangin. Ating mga layers. Looking good. Lakas po ng bentahan ko ng itlog ngayon. Dami pa nakapila. Kaya ngayon yung breeding natin, naka full blast ako sa breeding. May nakasalang na tayo. And then marami na tayong may isang tray mahigit na ako dyan. Parang 1.5 tray na isasalang uli sa ating DIY incubator. Yan. Ayan mga kabukols. Testing. Ayan, tinitesting natin yung ating lagayan ng biik. Ayan, so may ilaw nga sila para pampainit. Then ito nakatakip yan. Ganyan po itsura yan. Ayan. Yan naman during during delivery lang. Pag natapos na siya manganak, tuyo na yung mga biik, isasama na natin sa kanya. And then doon na sila. Kim, hindi pa ka manganak? Ya. Higa. Tignan mo kung may gatas ka na. Dali. Yan ako bukas. Humpak na oh. Kaya lang, wala pang gatas. Wala pa. Kasi kung yan mga anak na, may gatas dapat yan mga kabukolas. Wala pa. Pero nakita nyo naman putok na. Alsado na, tigas na tigas na. Yan. Natin gumagalaw yung mga bake ayun ay mga bukas walang kita nya ayun ayun kita nya ba sige. Yeah, so negative pa to mga kabukas, bukas to.
Bukas yan, sigurado yan. Ayan mga kabokal, so hindi naman tayo masyadong excited. Naka-ready na yung ating lagayan ng mga bake. Ayan, so hanggang dito na lang muna mga kabokals. Panibagong vlog na lang po yung actual na panganak ni Kimberly. So ayan, maraming salamat. Shoutout po pala kay Geraldine Medina at kay Sir Hipolito Medina. Ayan, shoutout po sa inyo. And pasensya na po sa lahat po ng mga hindi ko na siya shoutout. So shoutout na lang po muna sa inyo lahat. And sa mga lahat ng solid kabokals, mga solid viewers, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat. Siyempre sa ating kaibigan po na Sir Boyet. Sir, thank you so much. Ayan, so hanggang dito na lang. Muli, ito ang kabokals farmer. Nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at isa natin kumilos. Siguradong ulan ang ating amazing na buhay. Bye-bye!